daming pagpipilian, kuya. Ito mukhang okay to. Kosa, pasensya ka na. Hindi to pwede sa dalawang anak mo, R13. May barilan at violence. Para lang to sa mga may edad 13 years old pataas. Ang suggestion ko, doon ka sa kabila. Naku, kuya. Di pwede dito. R16 to eh. May mga temang edad 16 years old pataas lang nakakaintindi at topics na need talaga ng guidance ng parentals. Kinder! Hi po. Hi! Pwede sana kayo dito, kaso R18 to. Dapat 18 years old pataas lang ang pwede. Sayang. Sayang. I love you, honey. Mami! Daddy! Ito na lang panoorin natin. Yan, pwede yan. Dahil G ang rating yan. Kaso, baka hindi magustuhan ng kuya mo yan eh. Crikey! This is a film for your whole family! Tama! Dahil PG ang rating namin, kahit mga chikiting na katulad ko, pwedeng manood nito. Basta, kasama ang magulang nyo. Alam ko na. Yes! Good choice, sir. Wow. Agree ako dyan. Mabuting nagkakasundo ang pamilya sa bawat pelikulang panonoorin. Parating tandaan na ang MTRCB ay kaagapay ng pamilyang Pilipino tungo sa responsableng panonood. Welcome to the cinema. No mobile phones. No talking or toddlers. And please, be considerate to your fellow moviegoers. No masturbating. Now sit back and enjoy the show. Ako nga pala si Riley, 21 anyos, na pinagsasabay ang pag-aaral at pagtatrabaho. Pero kahit na minsan mahirap at nakakapagod, nililibang ko na lang ang sarili ko sa iba't ibang paraan. Madalas din kasi ako mabuli simula nung bata ako, kaya konti lang din yung kaibigan ko. Hindi rin ako ganon kalapit sa mga tao, kasi madalas tahimik lang ako. Hindi ko rin kasi alam kung bakit ganito ako. Siguro dahil simula nung bata ako, madalas laman ako ng pambubuli. Kaya siguro hindi ako ganon kalapit sa mga tao at bilang lang din ng mga kaibigan ko. Pero kahit na ganon, pinagpatuloy ko pa rin ang pagiging estudyante at pagiging empleyado dahil sobrang dami kong pangarap para sa sarili ko at para na rin sa pamilya ko. Madalas akong pumasok, nakulang ang tulog ko dahil sa pagtatrabaho. Kaya minsan hindi ko rin maiwasan na makatulog sa klase. Hanggang isang araw, dumating na ang isa sa pinakinakatakutan ko. Hindi ko alam na nung araw na yun, kinukuhanan na pala ako ng video. Ano naman ba itong sinend nila? Putik! Natutulog na naman. Ito yung laging tulog sa klase eh. Post ko nga to sa social media. Ayan. Okay na.
ako'y tulog. Sir? 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 Ano po kasi sir eh, magsi 6 PM na po sir, kayo na lang po yun nandito. Lahat po ng mga students umuwi na po. Ay, pasensya na po, sir. Napasarap po ng tulog eh. Hindi ko man lang namalayan na halos nakatulog na pala ako sa buong klase. Buti na lang may katulad ni Manong na may malasakit sa kapwa. Kung hindi, naabutan pa ako ng umaga. Hanggang sa isang araw, wala akong kaalam-alam na kumalat na pala ang video ko. Jan, anong oras pasok mo? Mga mamaya pang 8 eh. O sige, sabay na tayo. Mamaya pa din naman ako eh. O sige, sabay na tayo. Kain na kaya tayo? Tara! Libre kita. Ano sa tingin mo dito lang tayo kumain? Oo, sa McDo na lang kasi much malaki, much juicy, much crispier. Nice! Ganda! Dito lang tayo. Lagi tao sa loob eh. Ano order mo? Ay! Nakita mo na to? Viral ka ngayon. Habang pauwi ako sa bahay, hindi ko alam yung mararamdaman ko. Hindi ko rin alam kung sino yung sisisihin ko. Sila ba o ang sarili ko? Habang pauwi ako, iniisip ko kung bakit nagawa nila yon. Bakit kailangan ipakita pa nila sa maraming tao? Wapo, kumain ka na ba? Hindi pa po, Lo. Mamaya na po siguro. Pasok muna po ako, may trabaho po ako. Parang may kulangot pa sa ilong. Ano yan? Sleeping ugly? Bakit talaga nito? At sa mga gatong katulad ka, dapat lagyan ng tissue sa iyo. Kuya? Kuya? Oh, kuya, ano nangyari sa'yo? Umiiyak ka ba? Bakla ka siguro, no? Kasi sabi mo sa akin dati, pag bakla, umiiyak eh.
Sino bakla? Walang bakla dito! Ikaw kasi, kanina ka pa kasi umiiyak. Kanina pa kita naririnig. So, bakit ka kasi umiiyak? Wala to. May problema lang konti. Hindi ka nga dito. Okay lang yan. Tara lang sa labas. Sumayan tayo. May binili akong pizza doon. In-order ko. O'Reilly, ano? Okay ka na ba? Okay naman ha. Pero iniisip ko pa rin yung mga kumalat kong video sa social media. Alam mo, pwede natin i-report yun kung sino man yung nag-post sa social media. Kaya huwag mo nang isipin, mahahanap din natin yung taong yun. Isipin yung mga ganong tao, mga hindi mahal ng mga magulang nila yun. Kaya, huwag mo nang isipin yun. Gusto mo ulitin natin, pero yung medyo maayos na. Kasi ganun. Alam mo, mas maganda siguro pagka mag-coffee na lang tayo sa labas, no? Mga ganun siguro, no? Tama lang. Tara. Sakto, tapos na rin yung trabaho ko dito. Oo, hindi kayo nagkakamali. Ako yung kaibigan niya na nag-post sa social media. Pero huwag kayong mag-alala. Nag-sorry na ako sa kanya. And buti na lang, napatawad niya ako. Isa lang naman yung na-realize ko. Yun ay, bago mo gawin ang isang bagay, pag-isipan mo muna ng maraming beses kung tama ba o mali ito. Kung pwede ba o bawal ito. Sabi nga nila, huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa'yo. Again, this is Group 2 na nagsasabing no to cyberbullying. Hi, girl, you just caught my eye. Thought I should give it a try and get your name and your number. Go grab some lunch and eat some cucumbers. Why did I say that? Wala pa. I don't know why. But you're smiling and it's something I like on your face. Yeah, it suits you. Girl, we like we are blue too. I don't know why I'm drawn to you. Could you be the other one so equal to? And this is all based on a lucky chance that you would never had this try. Go, lakad. Ulit. Lungkot. Naiiyak na konti. So ayan, kumakain kami ng pizza. Ayan, sana kayo din. Sabay ko. Have you been? I know that it's been a while. Are you tired? Cause you've been on my mind, running thousands and thousands of miles. Sorry, I know that that line's out of style. But you look so beautiful on this starry night. Loving the way the moonlight catches your eyes and your smile. I'm captivated.